Hmm, nasaan ako? Gising ka na pala. At sino ka naman? Bakit ako nandito? Ako lang naman ang tumulong sa'yo. Natagpuan kita kanina sa may kagubatan. Wala kang malay at nag-aagaw buhay. Kaya naman naisip ko na kunin ka para gamutin. Nga pala kaibigan, pamilyar ka ba sa presensyang katulad nito? Alam ko yung presensyang yan. Katulad yan ng nakaharap ko nung gabing yun. Tama nga ako ng hinala. Naramdaman ko rin ang presensyang yon sa may kagubatan. Kaya pumunta ko sa lugar na yon. Kaya lang, ikaw ang nabutan ko doon. Kaya naman naisip ko na tulungan ka. Dahil alam ko na nais mong makaganti sa taong yon. Kaya magtulungan tayo. May nais din ako sa taong yon. At yun ay ang kanyang kapangyarihan. Kapag napasa akin yun, siguradong madadagdagan ang aking taglay na kapangyarihan. Ano, kaibigang aswang? Pumapayag ka ba sa plano ko? Nga pala, ang pangalan ko ay Agapito at isa akong alagad ng dilim. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin kagabi. Mabuti na lang at tinulungan ako ng misteryosong tinig na yun. Sino kaya yun? Siya kaya yung misteryosong lalaki sa panaginip ko? Ay, ano ba yan? Aantayin ko pang matuyo yung brief at pantalon ko. Bulaga! Yay! Grabe pre, hanggang ngayon matatakotin ka pa rin. Ano ba problema niyong dalawa? Atakin ako sa puso dahil sa inyo. Ikaw talaga. Hindi ka na nasanay sa lambing namin. Nga pala, pinapatawag ka ni Kapitan. May uutos yata sa iyo. Nagkakagulo kasi ngayon sa may kakahuyan. Malapit dito dahil kay Mang Berting. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Mang Berting? Kanina kasing umaga, kwento ni Mang Berting. Nasa may kakahuyan daw siya malapit dito at nangunguha siya ng mga panggatong na kahoy. Nang meron daw siyang maamoy na mabaho at masangsang. Hinahanap daw ni Mang Berting kung saan ang gagaling yung amoy na yun hanggang sa makita niya ang isang barong-barong sa gitna ng kakahuyan. Dahil sa pagtataka ni Mang Berting kung bakit meron siyang naaamoy na ganun kabaho sa bahay na yun, kaya sinubukan niyang lumapit at tingnan kung merong nakatira sa barong-barong na yun. Pero nung buksan niya ang pinto, nagulat siya kasi nagkalat sa loob nun ang mga bulok na laman at buto. Mga buto raw yun ng tao. Pagkatapos nun, agad siyang nagpunta kay Kapitan at kinuwento niya lahat ng nakita niya. Kaya ngayon, nandun ang mga opisyal ng barangay kasama ang mga pulis para mag-imbestiga. Sigurado kung may kinalaman yung aswang na nakalaban ko kagabi sa mga nangyayari ngayon. Kaya halika pre, sasamahan ka namin pumunta ron. Makikibalita na rin kasi kami. Magandang umaga, Kapitan. May ipag-uutos daw po kayo sa akin. Oh, Michael, kanina pa nga kita hinihintay eh. Uutusan sana kitang kumuha muna ng pagkain at inumin para sa mga tanod at pulis. Eto, dalhin mo itong listahan ng mga pagkain. Ibigay mo kay Aling Nena. Sige po, Kapitan. Aalis na po ako kaagad. Mga pre, maiwan ko muna kayo ha.
Sige pre, makikibalita lang kami saglit dito. Hindi naman kami magtatagal at uuwi na rin kami kagad. Mag-ingat ka na lang pre ah. Aling Nena, may pinabibigay po sa inyo si Kapit. Hoy Michael. Hoy. Hoy. Ano ba? May bibilin ka ba? Bakit para kang baliw na natutulala dyan? Ay, pasensya na po Aling Nena. Ay, ito nga po pala. Pinapaabot sa inyo ni Kapitan. Ito ba? O sige, hahanda ko na. Sandali lang ha. Aling Nena, matanong lang po. Sino po yung babae kanina dito sa tindahan nyo? Yun ba? Si Casey, anak ko. Galing siyang Maynila at nagbabakasyon siya ngayon dito sa atin. Ganun po ba? Ang ganda niya. Sayang hindi ko siya nakausap. Oh, ito na yung mga pagkain at inumin. Kaya mo bang buhatin yung kahon na yan, Michael? Ay, opo Aling Nena. Kayang-kaya ko po ito. Sige po, Aling Nena. Ihatid ko na po ito kay Kapitan. Maraming salamat po. Sige Michael. Mag-ingat ka ha. Ay, sorry. Nagulat ba kita? Ay, naku. Pasensya na rin. Medyo nagulat lang ako. Teka, ikaw yung anak ni Aling Nena, di ba? Oo, ako nga. Nga pala, Casey ang pangalan ko. Ikaw, Michael ang pangalan mo, di ba? Oo, yun nga ang pangalan ko. Teka, paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Narinig ko kasi kanina kay Mama. Binanggit niya yung pangalan mo nung nag-uusap kayo. Pwede ba akong sumabay sa'yo sa paglalakad? Pupunta kasi ako sa bahay ng lola ko eh. Ay, oo sige. Wala namang problema sa akin yun eh. Maraming salamat. Gusto ko kasi nang may nakakausap habang naglalakad. Mabuti na lang at naisip ko na sumabay sa'yo, Michael. Grabe, ang cute niya talaga. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. O paano, Michael? Liliko na ako dito sa kanto. Doon pa kasi banda ang bahay ng lola ko eh. Ikaw? Dito naman ako. Pupuntahan ko kasi sila Kapitan at ihahatid tong mga pagkain. Ganun ba? O sige. Sa susunod na lang ulit, Michael. Maraming salamat, Michael. Mag-iingat ka ha. Sige, mag-ingat ka rin. Tingnan mo itong bihag ko. Magagamit natin ang babaeng ito para mabihag natin ang lalaking yun. Nakita ko kasi sila kaninang magkasama at sigurado akong ililigtas niya itong babaeng ito. Magaling. Tamang-tama. Magagamit din natin yan upang sumuko siya kaagad sa atin at hindi na lumaban pa. Siguradong maya-maya lang ay hahanapin na niya ang babaeng ito. Kaya maghanda na tayo. Grabe. Napagod ako ng gusto dun ah. Ang daming inutos ni Kapitan. Pero di bale, binigyan naman niya ako ng dagdag sa sahod ko. Oy! Michael! Michael, si Aling Nena. Aling Nena, bakit po? Anong nangyari? Michael, yung anak ko. Ha?
Ano nangyari sa anak niyo, Aling Nena? Si Casey kasi nawawala. Paano nangyari yun, Aling Nena? Kanina kasi pumunta si Casey sa bahay ng lola niya. Pero ilang oras na ang lumipas. Hindi pa pala siya nakakarating sa bahay ng lola niya. Tumawag kasi sa akin si Ina at tinatanong si Casey kung nasaan na. Sabi ko maaga pa siyang umalis dito. Pero sabi niya, wala pa rin daw hanggang ngayon. Michael, anong gagawin ko? Hindi kaya may kinalaman na naman ang mga aswang dito? Michael, sandali! Saan ka pupunta? Ha? Humanda ka sa aking aswang ka. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko hindi ka na makakabangon muli. Nararamdaman ko na siya. Aabangan ko sa may harapan. Mabuti pa nga at ako nang bahala sa babaeng ito. Maghintay ka lang, Casey. Parating na ako.